Mga ka-farmers, tapos na yung ating masasayang araw. Dito naman tayo sa farm. So kahapon, naligo kami sa dagat. Nagkayayaan yung mga kaibigan ni Mrs. Yung kanyang mga kaibigan nagbakasyon dito sa Pilipinas. Kasi yung iba nasa abroad. Yung iba naman is galing sa mga city. Umuwi sa kanilang mga probinsya. Hindi sa kanila, sa amin probinsya kasi nandito sa amin. Ito naman yung mga tira-tira. Hindi na ubos ng piyesta. Meron pang lechon mga kaparmers. Ito, enjoy yung ating mga alaga. Sarap yung ating alaga na ito. Ito naman kahapon, nagkata ako ng Peking duck. Hindi ko na naipakita sa inyo. Para ito sa ating mga alagang manok. Saan na kaya yung iba, mga kaparmers? Yung ating alagang aso nag-aantay. Mabinggala. Ayan, sa inyo lahat yan. Sir? Jigger? Malalaki na. Samantala, nilagay ko sila dito. Maliliit pa yun. Malalaki yung tatay at saka nanay nito. Bata pa ito. Kain muna tayo ng mga alaga dahil mag-harvest tayo ng saging. Sobrang gurang na. Malapit nang mahinog sa taas. At saka yung mga tatanggalan ng puso napakarami na mga farmers. Dahil nga nung nakaraan na araw ay busy tayo dahil sa paghahanda sa fiesta, natapos ang fiesta at kung ano-ano na mga celebration. So, tama na. It's too much. Sabi nga sa English. Kailangan natin mag-focus dito sa ating farm, sa ating mga negosyo. Ayan. Kailangan natin magmadali, mag-sarap para sa vitamins ng ating mga alaga. Wala kayong kabusugan. Tama na. Yung ating mga sisiw, malalaki na. Dito sana hindi mamatay. Meron mga kasama yan. At mo yan sila. Hindi sa loob. Kahit tayo nakikigas. Kumustahin natin yung mga naglilimlog na manok at yung mga nangingitlog. Dahil nung mga nakarang araw ay hindi ako makasilip dito. Dahil busy. Tama na yun para sa kanila. Ito laki dito. Nagkati ako ng dalawa, pinatikin ko sa mga kabats ni Mrs. Ginawang pulutan. Masarap, adobo sa gata na may partner na tuba. Enjoy sila kagabi. Mula hapon hanggang gabi doon sa gilid ng dagat. Yung palatandaan daw na lalaki, hindi na ako sure. Sa mga nakakaalam mga kaparmers, yun, ayan. Kasi yung kanyang buntot, hindi natin mahuli. Pakita ko sa inyo. Tingnan ko kung totoo.
Pero parang totoo mga ka-farmers, ito daw yung palatandaan. Tingnan natin. Laki. Ito. Ayan yung palatandaan. Yan. Yan yung kumo-curve papunta dito. Yan daw yung palatandaan na lalaki yung ating titinda. Grabe laki. Mama. Buyag. Mga 3 kilos. Bunjing. Buyag. Grabe. Parang stop toys. Puting-puti. Puting-puti. Ang ganda. Kagigil. Doon. Ayan, para sa 6 na pabo. Dalawa yung lalaki niyan, 4 yung babae. Sinadya ko yan na dalawa yung lalaki, baka mamatay. Meron yung reserva. Pag nagitlog yan, sabay-sabay, biglang dami yan. Panahon lang yung kailangan proseso. Mag-antay ng tamang panahon para makita natin na marami tayong alagang pabo. Sarap yan. Lechon pabo. Kahit sa adobo sa gata, masarap din yung pabo. Depende sa nagluluto. Hindi pa nagiging sisiw yung itlog ng heritage chicken. Doon sa kabila, may naging itlog. Nagliliming na to. Marami yung itlog nito mga ka-farmers. Dami. Ito naman sa kabila, marami ng itlog ng native na manok. Pero hindi pa naglilimlim dito. Dalawa yan. Sa dalawa. Kulang pa tayo ng ugan mga ka-farmers. Yung isa kailangan kong ikabit. Nasa baba. Dito wala pa na yung itlog. Doon sa gilid, iwan ko lang kung sisig na. Wala pa mga farmers kasi kung may sisiw, sisilip yan. Inaantay natin na magkaroon ng sisiw dito. Si Mrs. yung aking kasama dito. Kaway ka muna sa ating mga subscriber. Good afternoon. Magandang araw. Si Mrs. yung aking katawang ngayon sa ipapakain. Trabaho. Yung aking mga papaya, kailangan siguro akong magdilig. Dahil sobrang init. Magwa 1 week na mama, no? Magwa 1 week na siguro na hindi umuulan dito. Ang papaya, matagal na dito. Matagal na yan. Nandito na yan since umuwi tayo. Pinutulan ko lang. Nagkaroon siya ng dahon ulit. May bagong sibol na sanga. Bubunga. Pag bumunga, ang katapat niya native na manok. Sarap yan. Magandang araw mga ka-farmers. Ito, papunta kami ngayon sa alaga naming baboy, native pig. Yan. Dito meron kaming mga tanim na mga Madre de Agua para meron halong organic food ang ating mga alaga. Doon banda. Dito yung asawa ko. Ito si ka-farmers. Yan. Dito kami ngayon sa aming baboyan. Yan. Ay, yan na. Ang laki na. Nakakagulat. Ang laki na nito. Yan. Hello, Piggy. Yan, nagugutom ka na. Nagugutom na daw siya. Yan, nabawasan na sila. Kasi nagletsyon kami. 2 peraso linetsyon namin ng fiesta. Yan. Mga bingala sumunod sa amin. Dito din sila. Yan doon si ka-farmers.
Nangunguha ng Madre de Agua yan pa, di ba? Madre de Agua. Doon. Maganda dito, presko. Kahit paano, kakaroon na rin ng nakikita na rin yung mga pinaghirapan ka-farmers. Ito, mataas na. Kailangan na putulin. Yan. Sobrang taas. Yan lang yung atik dito sa kaparnos. Bawat na pakain, harvest. Itong stem naman, itatanim ulit. Hanggang dumami yung ating puno ng Madre de Agua. Mga 2 years, napakaraming Madre de Agua yan. Maraming tinanim ko. Maganda kasi yung Madre de Agua dahil meron siyang protein na nakukuha, vitamin na kailangan ng ating alaga. Huwag mo lang kagatin. Sayang. Galing naman. Kinatay ko yung tatlo dahil mayroon naman akong parating na share. 3 inahin na native, manganganak yun. Pinalagaan ko sa aking brother. Baka yung ating mag-share doon mga 8, estimate ko, 8 o 10. Kung sabihin natin na 10 ang anak bawat isa, or 8, mga nasa 7 hanggang 8. Hindi natin alam, hindi ko pa alam kung ilan yung iaanak. Pero ngayong week, manganganak na yun. Hindi lang tayo makapunta sa Barogo dahil sa aming lugar, sa lugar ng aking nanay, sa lugar ko, hindi makapunta din dahil sobrang busy. Alam nyo naman, lumipas yung fiesta dito. So sa mga pakarons natin nagsasabi bakit wala tayong upload, yun po yung rason. Yun po yung rason na hindi kami makapag-upload dahil sobrang busy namin. First time namin maghanda dito sa Pilipinas, dito sa aming probinsya. Kaya nabisi kami sa fiesta. Talagang napakaraming tao. Traffic sa harapan. Hindi ko nakilala yung iba. Lagi hinahanap yung papa ng aking asawa. Ang sinasabi nyo si Pasane. Yung iba ayaw kumain. Yung iba bring home ang gusto. Hindi naman sila magsasabi pero nararamdaman nyo na lang yan. Kaya meron tayo nakahanda. Pinabalo, kumba, saka yung isang lechon, chop-chop, yun, pang pick up. Yan po kasi yung mga tradition na mayroon dito sa ating mga probinsya. Yung paghingi ng bring home ay hindi po yung tradition. Yung traditional is kusang binibigyan ng bring home, BH. Ganun po yun. Para sa akin lang, iwan po para sa inyo. Kung ano po yung talagang tradition ng Pilipinas sa pagbibigay ng bring home. Diba magkakakain tayo, bilang may pasasalamat sa ating mga blessing na natanggap. So, share. Sa ibang lugar nangyayari yan. Sa mga Muslim nangyayari yan. Pero iba lang yung kanilang pamamalakad, paano nila ginagawa. Pero sa Muslim, grabe, matindi yung pamimigay nila. Magpapakain, halos isang buwan straight yun. Hindi tipid. Talagang mapakain na napakarami. Grabe ang tao nito pa. Nakikita niyo yung bilog na yan. Yan po yung puno ng nyog na pinagputulan at tagal na panahon.
Ang lupa dito ay napakataba. Ito, Madre de Agua. Basta nakakuha ko ng stem, tuloy-tuloy yung aking tatanim halos araw-araw. Hindi ko mapapansin, hindi natin mapapansin sa susunod na pagkarami tayo Madre de Agua. Ganun lang, simpleng paraan para hindi tayo maubusan ng organic na pagkain para sa ating mga alaga, para sa ating future. Bago na naman yung kanilang inuman. Bago na ang tubig. Sarap ng tubig, napakalamig. Mga itlog nila. Ganda oh. Diba? Brown egg. Napaparami na naman tayo ng kain. Sa bahay. Marami na namang stocks. Pag nagluluto pa naman kami ng itlog, hindi namin tinitipid. Dahil nga, marami nga kaming hina-harvest lagi. Lalo na ngayon. Kasi, favorite din na ito ni baby. Pinakain na ng baby namin ang brown egg. Ito yung improvised na kutsara. Okay. Hawak. Para matanda na. Oh, sayang. Sarap ata ng buko. Pag ang buko ay paminsan-minsan lang masarap. Pero pag palagi na lang, kakasawa din. Ayos. Ikaw muna, mama. Ay, salamat. Salamat sa grasya. Sarap. Sarap. Tamis. Wala kang pagod yan. Kaya masarap yan. Ganda to sa may mga UTI dyan. Pag walang UTI. Okay lang din. Ganda to sa katawan. Para healthy living. Sige nga, maganda. Ayaw mo na? Sige, uminom ka lang. Ubusin ko to. Tira mo konti. Wow. Saktong-sakto. Yung ating kutsara na pinakamaganda. Kumakain ka nito? Ay, hindi. Hindi ka nagkakamali. Tama. Mahal to sa city. Magkano to sa city? Mamamasahe ka na doon. Plus pamasahe pa. Hindi kaya kung sasakyan ka, gasolina. Tikman ko muna bago ang Reyna kumain. Wow, tester ka. Yun nga. Wow! Sana all. Ang good eh. Sarap dito sa probinsya mga ka-farmers. Halos libre ang mga prutas. Para ba iba naman. Ilang araw palaging baboy. Grabe. Kakaumay na. Dati sa Qatar, hindi kami nakakain ng baboy sa isang taon. Dito naman maya-maya ang baboy. Hindi pala maganda. Maganda pa rin yung gulay. Kaya kami nanirahan dito uwi sa Pilipinas dahil sa mga pagkain na